Ang kwento ni Haring Midas. Sa mitolohiyang Grego, mayroong isang lalaking nagngangalang Haring Midas, isang mayaman at makapangyarihang hari ng Phrygia. Kilala siya sa kanyang malaking kayamanan, ngunit ang kanyang di makontentong pagnanais para sa kayamanan ang nagdala sa kanya sa isang landas na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Isang araw, nakilala ni Midas ang tapat na tagasunod ng Diyos na si Dionysus, isang satir na tinatawag na si Linus. Dahil sa pasasalamat sa pagkamapagbigay ni Haring Midas, ipinagkaloob ni Dionysus ang isang kahilingan ng hari. Si Haring Midas, na inudyukan ng kanyang matinding kasakiman, ay naghangad na ang lahat ng kanyang mahawakan ay magiging ginto. Sa simula, nagalak si Haring Midas sa kanyang bagong kakayahan. Binubuo niya ng ginto ang mga sangang kahoy, bato, at lahat ng kanyang mahawakan. Gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay nauwi sa lungkot nang maunawaan niya ang di inaasahang bunga ng kanyang kahilingan. Nang siya ay magtangkang kumain, ang kanyang pagkain ay nagiging ginto sa kanyang galaw, na nag-iwan sa kanya na hindi mapagbigyan ang kanyang kagutuman. Kahit ang simpleng pagyakap sa kanyang anak na babae ay nagiging isang batong gintong estatwa. Si Haring Midas naiwan na nag-iisa at pinahirapan ng kanyang regalong naging sumpa at naging saksi sa kamalian ng kanyang kasakiman. Nalunod sa pagsisisi, nagnais siyang mapawalang bisa ang kanyang pagiging ginto. Pinakita ni Dionysus ang habag sa pagmamasid sa paghihirap ni Haring Midas at itinuro sa kanya na maligo sa ilog na Pactolus. Habang inilulubog ni Midas ang kanyang sarili sa tubig, unti-unting nawala ang sumpa na nagbabalik sa kanya ang kanyang normal na pagkakamay. Nagpapasalamat at naging mapagpakumbaba dahil sa karanasan. Natutunan ni Haring Midas ang isang mahalagang aral. Naunawaan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi material na ari-arian, kundi nasa kasaganahan ng ugnayan ng tao at sa simpleng kasiyahan ng buhay. Tinanggal ni Haring Midas ang kanyang dating paraan ng pamumuhay at ipinahayag ang kahalagahan ng kababaang loob at pagiging magiliw. Bagaman ang kanyang kwento ay madalas na naaalala dahil sa kanyang kakayahang gawing ginto ang anuman niyang hawakan, si Haring Midas ay naglilingkod bilang isang babala laban sa panganib ng di mapaawat na kasakiman at ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na halaga ng mga biyaya ng buhay na higit pa sa material na kayamanan.